Guys, nandito ako ngayon sa bahay. Naka-day off ako dahil graduation ngayon ng anak ko ni Adham. At nagpe-prepare ako para sa graduation niya mamaya, 5 PM na yon. Sa hotel gaganapin kasi syempre ngayon guys, sobrang init dito sa Qatar. As in, grabe, especially kahapon. Nung pumasok ako sa trabaho, grabe, sobrang sakit ng ulo ko after kong maglakad sa init. Kasi sinundo ko din siya, yung anak ko sa school, tapos pumasok ko ng trabaho. After nun, grabe guys, feeling ko, may heat stroke na ako nung mga time na yon. Siguro ganun yung pakiramdam, yung sobrang, yung nauubusan ka ng hangin, sobrang sakit sa ulo, as in. Grabe talaga yung nararamdaman ko kahapon, ibang klase siya, yung init niya, yung alam mo, literal na, alam mo yung parang, nagpakulo ka ng mainit na mainit at yung sobrang init na kulo ng tubig, parang ganun. As in, yung nasa Uber ako, pakiramdam ko, yung Uber pa na nasakyan ko guys, hindi maayos yung AC niya. Medyo mahina, tapos sa harapan lang yung AC, sa likod wala talaga. Kaya, grabe, akala ko mamamatay ako kahapon, as in. Syempre alam niyo naman guys, naka-hijab ako, nakamahaba ako. At yung dapat ko pa kahapon, medyo doble. Kasi nga, although manipis lang naman siya, pero doble pa din. So, isa din yung siguro sa naka-add sa sama ng pakiramdam ko. Feeling ko guys, kahapon susuka na ako. As in, feeling ko yung sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero ngayon nga, day off ako. Hindi ko siya day off, pero sinabi ko na hindi ako pasok kasi nga sa school ng anak ko, meron ngang graduation. Ngayon, nagpe-prepare ako. Kailangan ko ng jersey sa t-shirt na white. Last time, pumunta ako ng Grand Mall, hindi pala Grand Mall, na Alsad Mall. 'Di ba? Tapos, wala talaga ako makitang white t-shirt na maayos. So, nag-check ako online. Saka yung jersey, ayun, i-deliver daw ngayon. So, hinihintay ko sila. 11 o'clock na, alas 5 yung graduation ni Adham. Kinakabahan pa nga ako kasi nga hanggang ngayon wala pa. Sabi, i-deliver naman daw. Kinausap ko naman yung shop. Sabi ko, kung hindi nila ma-deliver ng umaga, sabihin nila para kasi, magawan ko ng paraan. Makalabas ako, tumakbo ko sa mall, ganyan. Para makahanap ako. Kasi nga 'di ba limited na yung time ko ngayon. Ang oras ng uwi ko is 9 PM. So sarado na yung mga shop guys, 'di ba? Sa loob ng mall sarado na yung mga 'yan. Tapos kapag umaga naman nagmamadali din ako pumasok kasi anong oras na kailangan ko pang mag-asikaso dito sa bahay. Tapos yung mga ganun, halos talaga wala ng time. Kaya ngayon pa lang ako nag-prepare. Kaya ngayon nagmamadali ako na ma-deliver sa akin yung gamit niya. Tapos, ang tawag doon, actually, hindi talaga ako mabili ng damit sa online kasi nga, sa size, 'di ba? Medyo, kapag kasi na umu-order ka online, ang problema, hindi talaga sumasakto yung damit sa'yo. Kasi, kahit saan ka bumili, guys, kahit saan ka bumili, pag damit talaga, sa online mo binili, siya either maliit or mas malaki sa'yo ng konti. Mga ganun, laging ganun. Kasi, kada shop naman na mabibilhan mo, kahit sabihin ko naman, medium ako, pero yung medium nila mas malaki. Yung, minsan naman medium nila maliit. Ganon. Depende talaga. Kaya kailangan mo talagang sukatin. Yung napili kong wala na kasi messy yung napili namin. Kasi yun lang available. Ayan. Buti na lang guys, yung dinala nila sakto. Yung etong black pants, sakto lang din. Buti nagdala sila ng option, ng mga choices. Kaya nakapili naman ako. Kasi sabi ko sa kanila, kailangan ko talaga. Buti lang bait ng shop. Ito yung hijab na gagamitin ko sana. Tumakbo pa ako sa Grand para bilhin to kasi chinek ko sa ChatGPT kung ano yung best color for hijab dito sa suot ko. At ito yung sinabi sa akin. Ayan guys. Kaso sabi ng asawa ko, hindi daw maganda kasi hindi ba daw bagay dito sa suot ko.
Ito daw yung mas bagay. Tama ba guys? Mas bagay ba tong army green or dark green? Parang oo naman. Saka bagay sa akin yung itong color na to. Matagal ko na tong hijab guys. And isa to sa mga favorite ko kasi nga bagay talaga siya sa akin. Ang kaso nga lang nag-hesitate ako kung ano nga talaga yung bagay dito sa suot ko na to. Kaya tumakbo pa ako ng mall para lang bilhin to. Kaso yung mas better daw tong isa. Kaya ito na lang siguro. Pero okay din to guys ha. Maganda din siya actually. First time ko magkaroon ng ganitong color na hijab kasi mostly na mga hijab ko, mga dark talaga. Kasi feeling ko mas bagay sa akin yung mga dark na hijab. Guys, nakita ko tong bag na to. Nagandahan ako sa color niya kasi nga yung suot ko, 'di ba? Tapos kinuha ko. Akala ko talaga may yung price niya 39 lang to kasi wala sila halos bag doon. Talagang limited lang yung maliit na mall namin dito. So, ito yung nakita ko. Maganda siya. Lagi kasi ako guys naka-brown na bag. So, feeling ko hindi babagay dito sa suot ko kasi pang everyday bag ko yun yung brown ko. So, kinuha ko to para naman mag-match sa damit ko. Guys, ang mura lang nito. 39 ko siyang nakita doon. Tapos sa gulat ako, naka-promo pa pala siya. 27 ko lang to nakuha. Grabe. Okay na din siya. Para lang ngayong araw. Maganda siya. Aalis na kami, guys. Go to the back, Adam. Alas. Na kami, guys, sa hotel. Papunta na ng entrance. Medyo na-late pa kami. Nakakaloka. Yala. Sige na. First, this is the walang first floor. Doors closed. الأبواب تغلق. Doors open. الأبواب تفتح. Why? Doors closed. الأبواب تغلق. Pagdating nga namin dyan guys, pa-start na din yung mga program. Tapos, yung mga parents nandun na lahat. Medyo na-late nga kami ng konting-konti kasi malayo yung aming bahay. Tapos yung anak ko pumunta na dun sa likod sa mga kaklase niya kasi naghahanda na din sila para sa presentation na gagawin nila. Actually, mahaba yung program nila. Siguro inabot kami dyan ng mga 2 hours talaga. And I am Adham. Today we stand here feeling proud, a little emotional, and maybe even surprised we made it all the way from kindergarten to year 6. Do you remember our very first day of school? Of course, some of us walked in confidently and happy. When some of us held up to our parents and said, "You're never going to let go." Back then, our biggest worry was finding our classroom. Now she made projects, homework, and sometimes some passwords. Back in KG, we were learning about ABCs and numbers. Break time used to mean sitting down, opening your lunchboxes, and eating. Now it means finishing your lunch in 5 minutes to go play like it's the most important match of your life. But along with all that fun came many moments, not just from books. But teamwork and respect. As we stand here feeling proud, as we stand here feeling proud, ready to move on to the next chapter, from year 6 to 7. We carry with us everything we've gotten along the journey. Friends, confidence, and countless memories. We may be leaving the school, But a part of us will always be here. because this is where our journey began, and this is where we became who we are today. Thank you.
After nga ng program, pinalingon kami sa bandang likod at hindi namin alam kung bakit. Yung pala, palabas na yung mga gagraduate. And guys, pinatay ko yung music dito kasi malakas yung music and na-copyright tayo. Kaya naman, tinanggal ko na lang. Grabe guys, alam nyo ba, naiiyak ako that time kasi hindi ko alam kung bakit naging emotional ako dyan kasi finally, nakagraduate na siya ng grade 6. Sobrang parang alam mo yun, parang ang bilis lang ng panahon kung iisipin mo. Dati kasi baby lang siya, tapos ngayon graduate na ng grade 6, pa high school na, grabe, ang tanda ko na. Charot. 'Di ba? Ganito pala yung feeling ng may gagraduate na anak. Alam mo yung pag malaki na, dito may realize na, lumalaki na talaga yung anak mo, hindi na talaga siya baby. Nakakatuwa nga din guys yung mga kaklase niya dyan kasi alam niyo mababait yung mga kaklase niya kahit magkakaibang lahi sila dito ha. Mababait yung mga kaklase niya. Wala akong na-experience na kaklase niya na bully or masama kasi talagang strict sa school nila. Bawal yung mga ganung bagay. Inaano talaga nila agad. Pero in fairness guys, halos lahat ng kaklase ni Adham, kaibigan siya. Nagulat nga ako dyan actually nung nakikita ko na yung mga ibang parents, binabati nila ako, kaibigan daw ng anak nila si Adham, ganito ganyan. This time guys, tinawag na nga si Adam sa stage. Ayan, di ko pa nga alam kung paano ako mag-video, magpo-photos at the same time. Buti na lang talaga, meron dito sa cellphone ko yung kiklik mo para mapicturean mo habang naka-video. At ayan, medyo malayo kami sa sa stage kasi malaki yung gap from stage dun sa mga tables. Kaya ayan, buti na lang medyo clear yung video na nagawa ko. At ito si Adam hindi man lang lumingon sa akin or nag-smile. Dire-diretso lang siya, siguro nahihiya. Tapos ayan, bumalik na siya dito sa pwesto namin. After that guys, ayan, pumunta na siya sa upuan namin ng papa niya. Nagulat ako kasi hinag niya yung tatay niya. Actually, hindi yan masyadong palahag sa baba niya. Ito guys, yung isa sa mga handa nila dito, slider. Mga sandwich and sweets. Makain kami nito guys, pero wala silang upuan kaya standing kaming lahat dito. Buti na lang talaga may mga parang lamesa dyan. Dyan na lang kami kumakain. Yung handa nila, pang snacks lang talaga. Pero grabe guys, nabusog ako dyan. Hindi din naman namin in-expect na may pagkain. After ng program guys, nandito kami kumakain. Kasi may pa-buffet sila after ng graduation. Pang umuwi ni Adham guys, gusto pa niyang makasama yung mga klase niya kasi last day na daw ngayon. Kaya ayun, hinahayaan lang namin for a while kasi syempre last day na nga naman. Pero maya-maya uuwi na din kami kasi ang tagal na namin dito guys, 3 hours na. 3 hours na kami nandito. Yun naman yung banyo nila dito, ang ganda. Ang lakas makasosyal. Grabe. Ang ganda no. Do not leave yet. We have one final thing for you. Are you ready to cut some cake? I'd like to invite Mr. Ali to guide the children with them to cut the cake. Guys, ito yung cake ng school nila. Oh. Ang cute. Ang sobrang laki. Ang laki niya. Kasi sa mga lahat ng estudyante. Uwi na kami guys. Tapos na yung program. Tapos na din kami kumain. At nakuha na namin si Adham. Kaya uwian na. Ayan yung asawa ko. Bahaba kami ng sa hagdan. Kasi ang daming tao sa elevator.